Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. This is our Preaching in the Wilderness series. At binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng Katolikong simbahan. The Daily Catholic Gospel Reading. At ang mabuting balita ngayon ay hinango mula sa taken from the Gospel ayon kay San Mateo talata 21 then 24 hanggang 27. Sabi po rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng verse 24, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Inulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay. So, isang pinagpalang araw ng Huwebes po sa ating lahat, mga kapatid. So, ang Ebanghelyo ngayon, ang latest news pala ngayon, mga kapatid. Of course, maliban dun sa pre-attack eruption ng Taal Volcano ulit, ay patungkol sa ating pananampalataya, merong isang 37 years na Baptist pastor ang nag-convert. Hindi ko lang alam kung nag-convert o reversion story lang. Kasi pag sinabing ko nag-convert ay may tendency na from his childhood or from his birth, Baptist siya, then convert siya sa Catholic Church, conversion yon. Pero kung dati siyang Catholic, then napunta sa Baptist Church. And then nagbalik ulit siya sa Catholic Church. That is a reversion story. So 37 years ang pastor. Alam nyo ba na ang pananampalataya ng Baptist ay tinatawag na once saved, always saved. Once na tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, sumampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo na siya, kahit ano pang mangyayari ay ligtas ka na. So, ganun ang kanilang pananampalataya. Pero makikita natin dito sa banal na kasulatan, itong Matthew chapter 7 verse 21, napakalinaw na sinasabi dito na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tumutupad, ibig sabihin action word. Hindi sinabi dito na hindi sinabi na hindi lahat ng tao na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit, kundi yaon lamang sumampalataya at tinanggap ako bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi sinabi ng Panginoon, di ba? Malinaw naman, sinasabi niya na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, kalooban, tumutupad, ibig sabihin, action word, hindi ka sumampalataya lang.
So, salungat doon sa pinanampalatayaan ng iba. At itong verse 21 na ito ay hindi lamang para, itong verse 21 na ito ay para din sa ating lahat, especially sa atin ng mga Katoliko. Diba? So, kasi berin mo kung marami sa atin ng mga Katoliko na, yes, of course, matawag sila sa Panginoon. Diba? Lagi nating tinatawag ang Panginoong Jesucristo. Panginoon. Kapag manalangin tayo, we address the Lord Jesus Christ as Panginoon. Tumatawag tayo sa Kanya. Pero ang tanong, tumutupad ba tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo? Di ba, mga kapatid, makikita natin? Tumutupad ba tayo? Okay? Tanungin natin. Lalo na sa ating Katoliko. Sige, pag-usapan mo natin. Tumutupad, of course. Tanungin natin. Lalo na sa ating mga Katoliko, marami sa ating mga Katoliko until now, mga kapatid, ay gapos pa rin ng mga pamahiin. Di ba? Ililibing na lang yung miyembro ng pamilya natin ay andun ang dami-daming pamahiin. Di ba? So, dyan pa lang sa pamahiin, bagsak na tayo. Ano naman yung connect niyan? Ano naman ang kumukonek niyan? Ano naman ang connect niyan, mga kapatid? Na kasi kapag naniniwala ka pa rin sa pamahiin, ibig sabihin na wala yung total na pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya nga, sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, sinasabi din sa Catechism sa Catholic Church 2116, 2117 ay sinasabi doon na ang panghahawak natin doon sa mga pamahiin any superstitious belief ay a departure sa ating pananampalataya, a departure from God. Alam natin yung departure, di ba? Ibig sabihin, umaalis ka, tumatalikod ka. So you see, di ba? Katoliko tayo. Pero, meron tayong mga pinanghahawakan na pampaswerte. Ito sinasabi ni Ad. May mga pinanghahawakan na tayong mga pampaswerte. Di ba? Katoliko na. Pero, yung mga Santo Niño, kahit religious object, ginagawa nating pampaswerte. Yung Santo Niño di Swerte, di ba? Yung Santo Niño di Swerte. Yung may kulay blue na damit, tapos nilalagyan natin ng barya. Ang iba customize na, naka-attach na sa image yung lagayan ng barya. Pero yung iba, nilalagyan nila ng pouch. At kapag kapain mo yung pouch, ay merong mga barya. Itong sa background itong picture ko na ito, kung sakaling nakikinig man or makapanood man ng itong chapel nito, private chapel ito. Nagkaroon ng seminar doon at isa ako sa mga speaker. Ito private chapel do. Bahay yaon na merong private chapel. Na since yung dalawang simbahan na napuntahan ko doon ay accommodated lahat kasi may nakaschedule ay yung nakaschedule na activity kaya doon napunta sa private chapel na yun. Doon katulad kami ari nun. Pero maybe she or he is not aware na yung Santo Niño niya ay Santo Niño di Swerte. So marami sa atin mga Katoliko, dyan pa lang ha. Simple lang yan. We are calling the Lord. Nananalangin tayo, tumatawag tayo sa Panginoon. Yet, hindi total yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kasi bakit? We are still holding on sa mga pampaswerte. Yung sinasabing pampaswerte, yung pusa na kumakaway. Dati isang kaway lang ngayon, 2 na. Yung palaka na may kagat-kagat ng barya.
yung horseshoe na yung sapatos ng kabayo na nilalagay niyo sa pintuan niyo. Yung yin and yang ng mga Buddhist. Di ba? Even ito mga kapatid ito mapansin to ng mga simbahan. Nagre-resort sila doon sa tinatawag na hindi ko lang alam kung anong intention sila. It is a part of beauty. Part of beauty. Pero merong tinatawag na may mga balon sila. May mga balon sila at ang mga taong pumupunta doon, magbabato ng coins. My goodness. Di ba? Wishing well. Sige nga, pumunta kayo sa mga simbahan na hindi ko lang alam, mga simbahan na gano'n. Baka sa beautification yun, purpose of beautification. Pero yung mga taong pumupunta doon, nagbabato ng mga coins. So lahat ng any form ng kahit religious item man yan, but once na ginagamit nating lucky charm, ginagamit nating pampaswerte, ginagamit nating parang anting-anting, that violates the very teaching our church sa Catechism 2116 at saka 2117. At sinasabi doon sa Luke chapter 10 verse 16, sinasabi doon, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Ay, Pablo Job, hindi pa ako pare. Hindi immoral ang pagpapagamot sa albularyo, kundi kasalanan. Kasalanan yan, Pablo Job. Try mo pakinggan or sundan si Father Darwin Gitgano sa pananampalataya at katwiran, or even sa kay Father Jose Sequia, or si Father Jeff Quintela, Jeffrey Quintela, or si Brother Daniel Estacio. Yan, sa book ni Father Jose Sequia, hindi po immoral kundi talagang kasalanan thank you. I do not want to read the book of Ellen White. Okay. So, yun mga kapatid, doon pa lang, sa atin pala sa Catholic Church, we are talking about ourselves na hindi na natin muna kahit hindi na muna natin pag-uusapan ng ibang mga sekta. Tayo na mismo sa ating bakod na muna mga kapatid. Makikita mo na itong mga ito ay sinasabi sa banal na kasulatan na pagdating na araw. Ito kung susundan mo to yung kasunod noong verse 21 mga kapatid. Kung susundan mo yung after ng Matthew 7:21 kasi ang ebanghelyo natin ngayon nag-jump ng Matthew 7:21 then 24 to 27. Okay. Verse 22, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangharal po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. Verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Sumabigat yun mga kapatid. So, yung ginagawa natin, mga kapatid, sa atin sa Catholic Church, alam nyo ba na ito, walang sugar coating. Even sa teaching sa ating simbahan ay bawal po ang gumamit ng mga contraceptions. Mortal sin po ang paggamit ng contraceptions, mga kapatid. Ang ina-adhere lamang at niyayakap ng simbahan is yung natural method.
Yung cycle calendar method, mga kapatid. Yan lang yung tinatanggap ng simbahan na natural method. Kaya kapag ikaw ay nagpa-practice or gumagamit ng mga contraception, you are going against the teachings of the Catholic Church. To go against the teachings of the Catholic Church na kung saan ibinili ng Panginoon yung authority is you are going against Christ, mga kapatid. Yung sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16. At sinasabi dun sa authority na ibinigay sa kanila yung Matthew chapter 16 verses 13 to 20 at saka yung Matthew chapter 18 verse 18, mga kapatid. So you see, kaya pagdating ng araw, basahin nyo Matthew 7:21 hanggang 23. Pagdating daw ng araw, sa huling araw, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nangaral po kami sa iyong pangalan, nagpalayas kayo namin ng demonyo. Diba? I-disown tayo ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama. Okay, mga kapatid. Ilinaw po niyan. Ibig sabihin, sundin. Kaya nga, kahit sa panalangin, tinuro sa atin ng Panginoon, di ba? Ang nakalagay doon sa Matthew 6:9 to 13, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. So, meron tayong susundin na kalooban ng Panginoon. Hindi tayo sa sampalataya lang, mga kapatid. Ligtas na tayo. Walang ganun. Kasi kung babasahin natin yung Matthew 25:31 to 46, pagdating ng araw, yung day of judgment, sa judgment day, wala akong nakita doon na, okay, lahat ng mga sumampalataya sa akin ay dito sa kanan. Ang lahat ng hindi sumampalataya sa akin dito sa kaliwa. Walang ganun. Kundi ang sinasabi doon, yung gumawa ng kanyang kalooban. At saka yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, di ba? Sa mga nagsusubaybay sa akin, sa mga nakapakinig sa akin, kahit pa paano, ay makikita natin doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukalang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. You see? So, ibig sabihin, may accountability, may day of accounting, pagsusulit. Isusulit natin lahat. Kaya nga, kahit doon sa Old Testament pa lang dito sa mga Ngaral chapter 11 verse 9. Ito, basahin natin mga kapatid Mga Ngaral chapter 11 verse 9. Ito specifically address sa mga kabataan. Kasi mostly mga kabataan yung waldas ng kanilang, waldas nila yung pagkakataon, waldas nila yung kanilang buhay. Kaya siguro specifically it is addressed for them, but it is also for all of us. Sabi dito sa mga Ngaral chapter 11 verse 9, sabi niya, Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo, ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. So you see? Sige, gawin lang natin yung ginagawa natin ngayon, mga kapatid. Pero time will come na lahat ng ito ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Yan. See? Magsusulit tayo balang araw sa pagharap natin sa Panginoon, mga kapatid. Basahin niyo yung Matthew 25:31 to 46, ang 31 to 46, Matthew 25:31 to 46. Ang linaw doon. Hindi doon pagdating doon sa pagharap natin sa Panginoon ay lahat ng mga yes, good morning, Jeannie Clark. So, lahat ng mga ginawa natin, ipagsusulit natin sa Panginoon. So, you see, mga kapatid. Si boss. What is that Italian word, boss?
I don't understand what you're saying. So you see, kahit basahin din natin yung mga yung Matthew chapter 25, makikita natin doon sa Matthew 25, di ba? Nung umalis ang Panginoon, may ipinagkatiwala siya sa kanyang mga alipin. Di ba? Ganon din sa atin. Sa pag-alis ng Panginoong Kristo, di ba? May ipinagkatiwala din siya sa atin. Bago siya umalis, may ipinagkatiwala din siya sa atin. At sa kanyang pagbabalik ay ipagsusulit natin yan. Di ba? Yung parable of the talents. So, balang araw mga kapatid. God bless you, Jenny Clark, for that roses. So, pagdating ng araw mga kapatid, isusulit natin lahat yan sa Panginoon. Ito ang linaw to. Mga Ngaral chapter 11 verse 9 or Ecclesiastes chapter 11 verse 9 in English. Sabi rito, tingnan natin, let us read it in English in Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Okay, Ecclesiastes 11 verse 9. Rejoice, O young man, while you are young, and let your heart be glad in the days of your youth. Follow the ways of your heart, the vision of your eyes. Yet understand that as regards all this, God will bring you to judgment. So you see. So balang araw, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Kaya, babala din ito o warning din ito dun sa mga taong ay sumampalataya na ako sa Panginoon. Ang pinanghahawakan mo lamang is yung John chapter 3 verse 16. Kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Pero sabi nga ng Protestant na si Steve Ray, isang Protestant since birth, na-convert lamang siya nung matanda na sila na-convert si Steve Ray sapagkat yung kaibigan niyang isang radio host na si Al Krista nagsabi mag-convert siya sa Catholic Church. At because of that, nung na-convert yung kaibigan niya, na masabi mag-convert yung kaibigan niya, ay pinag-aralan niya ang pananampalatayang Katoliko para ipamukha kay Al Krista na mali yung decision niya. Pero sa halip na makakita sa ng butas sa desisyon ni Al Krista, si Steve Ray at ang kanyang buong pamilya ay nag-convert sa Catholic Church. Ang sabi ni Steve Ray, sabi niya, faith is a pregnant word. Hindi siya yung pregnant, hindi siya yung empty na word, yung faith natin yung sinasabi sa Biblia, mga kapatid. Ibig sabihin, na pag sumampalataya ka, ay you will do something for the Lord. Kasi kung babasahin mo ang Biblia, hindi ka dapat doon manangan lamang doon sa John 3:16. Kasi titingnan mo rin yung other passages. Kasi katulad nun ng sabi ng sa Matthew chapter 7, di ba? Verse 13, enter through a narrow gate. Di ba? Nung sinabi ng Panginoon, may sinabi ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, kukunti lang mga maliligtas. Anong sagot ng Panginoon? Pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan. What does it mean? Ibig sabihin, there is a struggle. Yeah, pag sumikapan, ang tinanong ang Panginoon kung marami ba kung kaunti lang po ba maligtas, ang sagot ng Panginoon, indirect. Sabi niya, pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan. Dito sa Matthew chapter 7, verse 13, sabi dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang makasasumpong niyaon. Ano ibig sabihin? Ayaw natin na nahirapan tayo.
Kaya ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, take off your cross. So overwhelming na you have to do something as you follow the Lord, mga kapatid. Itong yung may video din ako andyan sa profile ko. Ano pangalan nito? Siya at ang buong pamilya na nag-convert sa Catholic Church, kasama yung halos lahat ng miyembro niya. Nag-convert sa Catholic Church. Dahilan doon sa sinasabi na ang faith alone ay hindi mapanghahawakan. Kasi walang faith alone sa Bible, mga kapatid. Ay, sorry, meron pala, sorry. Meron palang faith alone. Okay? Yung faith alone doon sa Romans 3, sa ibang version, idinagdag lang yun. Walang faith alone sa Bible. Meron pala James chapter 2, verse 24. Mga kapatid, buksan niyo sa Bible niyo sa James chapter 2, verse 24. Meron pala. Yan, buksan niyo po sa Bible niyo. Nakita niyo na, mga kapatid. Paunahan. James chapter 2, verse 24. Kung nakita niyo na, sabayan niyo akong basahin. Sabi dito, see how a person is justified by works and not by faith alone. Meron pala. Dangan-alangan, it does not support to what you think na manampalataya ka lamang sa Panginoon, ligtas ka na. Hindi pala. Ito rin naman. Lagi yan, papasok lagi yan. Isa sa justification ng mga kapatid natin that yung nangahawak sa faith alone. Bakit sabi nila na yung magnanakaw, wala namang ginawa yun? Abay, kapag aralin natin ng maigi yung magnanakaw katabi ng Panginoon Kristo, may ginawa siya. Tinanggap niya ang Panginoon at the very last moment of his life. Kinilala niya ang Panginoon na siya yung Mesiyas, siya yung Panginoon. At sinabi niya na, alalahanin mo ako kung maghari ka na. At the same time, isa pa sa ginawa niya, mga kapatid, sabi niya, ipinagtanggol niya ang Panginoon laban doon sa kanyang kasamahan. Basahin niyo doon. Yung habang nakapako ang Panginoon, yung conversation nila. Kaya hindi natin pwede gawing reference ang magnanakaw. Sasabihin nila, bakit wala din naman binyag yun? Pag meron ganun hindi naman siya nagbinyag. Wala naman siyang ginawang sakramento, Hindi nga siya nagbinyag sa tubig. Pero ano ba ang purpose ng binyag sa tubig, mga kapatid? Baka hindi nyo nalaala, hindi nyo napag-aralan. Ano ba ang purpose ng binyag sa tubig? Pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoon Kristo. Romans chapter 6. Ang binyag sa tubig ay pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoon Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang magnanakaw, aktual na nakaisa ang Panginoon Kristo sa kanyang kamatayan. Baka natalsikan pa sa mismo ng dugo ng Panginoon Kristo. Alam natin na sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo, magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Hebrews chapter 9 verse 22, according to the law, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. At ang Panginoon Kristo sa John chapter 1 verse 29, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yung dugo ng Panginoon Kristo ang siyang naglinis sa atin sa ating mga kasalanan. Ay hindi natin pwede gawing reference yung magnanakaw. May nagsabi nga yung isang pare, hindi ko matandaan ko sino, basta narinig ko lang din to. Ay walang magawa bakit yung magnanakaw daw wala namang ginawa? Paano siya makagawa? Nakapako siya nung nakilala niya ang Panginoong Kristo. Hindi tayo nakapako. Mga kapatid. Ayan. Kaya nga sabi dito sa Philippians chapter 2, mga kapatid
Kaya pagdating ng araw, ang linaw niyan, masakit po yan ng salita yung Matthew 7 verse 21. Pagharap mo sa Panginoon, Panginoon, sumampalataya pa ko sa iyo. Yun lang. Di ba? Ipagsusulit natin sa Panginoon. Ano yung nangyari, di ba, sa parable of the talent? Di ba, yung isa pinagkatiwalaan ng malaki, ng 1,000, 5,000, saka yung isa, 1,000. Ano nangyari? Nag-accounting sila sa harapan ng Panginoon. So, hindi pwede na mananampalataya tayo, ay sumampalataya ka lang. Pag Sunday, praise the Lord, hallelujah ka lang. Pag Sunday, praise the Lord, hallelujah ka lang. And then the rest of the weeks, ay wala ka nang ginagawa. Then baka hindi mo naintindihan yung Matthew 25, 31 to 46, mga kapatid. Dito sa Philippians chapter 2, verse si Jones. Philippians chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako may takot at panginginig na magpapatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. You see? Dito sa Tagalog, sa Philippians chapter 2 verse 12. Buksan niyo po sa Bible niyo ha. Baka sabihin niyo gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Okay? Sabi dito, Philippians chapter 2 verse 12. So then, my beloved, obedient as you have always been, not only when I am present, but all the more now when I am absent, work out your salvation with fear and trembling. You see? Ang sabi dito sa Tagalog, hanggang malubos ang inyong kaligtasan. Ang kalubusan ng ating kaligtasan ay sa pagdating ng Panginoon Kristo, di ba? Romans chapter 8, makikita natin yun doon. Kaya nga may minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako, may takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. So you see, kung ang ating pananampalataya ay walang kalakip na gawa, anong kasunod? Ang pananampalatayang iyan ay patay. Sa James chapter 2, ayan, sikat na sikat yan. Kasi kung sasabihin natin may pananampalataya tayo, ay talo pa tayo daw ng pananampalataya ng Diablo. Ang Diablo na nananampalataya at nanginginig pa. Okay? Dito sa James chapter 2 verse 14 to the following verses. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Okay. Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ng isa sa inyo, patnubayan ganawa ng Diyos at magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Okay. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Verse 18, ngunit may nagsasabing may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakita ko naman sa iyo sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. You see? Parang katulad nung parang pwede mo ihambing sa pag-ibig. I love you. Pero hindi naman ipinapakita doon sa action yung word na I love you. Di ba? It seems to be like that. Sumasampalataya ka sa Panginoon pero hindi naman nakikita sa gawa mo. Parang katulad din na sinasabi mo halimbawa sa asawa mo is I love you, or sa magulang mo I love you, sinasabi mo na I love you. Pero hindi naman nakikita doon sa sinasabi mong I love you yung totoo mong pagmamahal through your action. Word lamang. Kasi sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 18, kung tama ako. Tingnan nga natin dito sa 1 John chapter 3, buksan niyo sa Bible niyo.
Okay? Kung tama ako mga kapatid, 1 John chapter 3, verse 18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. You see, even love requires action. So the same with faith. Dito sinasabi sa James chapter 2. Faith requires action. Kaya yun sabi ni Steve Ray na nag-convert sa Catholic Church from Baptist for his entire life. Ang sabi dito, verse 19 sa James chapter 2, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal. So you see, what is the difference with your faith, with the faith of the devil? Nga, di ba? So naalaala ko tuloy yung sinasabi ng Panginoon doon sa mga alagad niya, kung ang pagsunod ninyo lamang sa Panginoon ay katulad ng pagsunod ng mga eskriba at parisiyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So baka yung pagsunod mo, yung pagsampalataya mo sa Panginoon ay katulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at parisiyo, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Hanapin natin yun, ha? Okay. Hanapin niyo mga kapatid. So kung ang obedience natin sa Diyos ay katulad lang ng obedience sa mga eskriba at parisiyo, hindi rin tayo makakapasok sa langit. Hanapin natin mga kapatid. So hindi pwede, huwag kayong magpakampante. Ay, sumampalataya na ako. Once save, always save ako, Panginoon. Okay? Okay. Okay. So nakita niyo mga kapatid? So ibig sabihin, hindi pwede na, okay lang, sasampalataya lang ako. Okay. Okay na yun. Binasa natin sa James chapter 2, ang linaw. Okay? Ayun. Ito pala mga kapatid sa Matthew chapter 5 verse 20. Yan. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga parisiyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So our obedience to God must be greater than that of the Pharisees. Ang mga parisiyo, alam naman natin, expert of the law. Masunurin sa batas. Di ba? And then, our faith must be greater than that of the devil. Paano natin mahigitan yung ating pananampalataya sa pananampalataya ng demonyo? By showing our work. James chapter 2, mga kapatid. Di ba? Sinabi nga natin, ang pag-ibig, ang pananampalataya is parang katulad ng binanggit natin na parang ang pag-ibig. Hindi ka pwede na umibig sa pamagitan ng salita lamang. Ganon din ang pananampalataya. Hindi ka pwede sumampalataya na walang kalakip na gawa. Di ba? Ang pag-ibig ganon din.
Huwag, sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 18, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang. Kaya nga love without action is dead din kung paano ang pananampalataya. Faith without action is dead. Ganon din ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay may kalakip din na gawa. Yun yung sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 18. Yan. Kaya kung minsan, di ba yung mga babae, hindi sila sa atin naniniwala ng mga lalaki. Kasi kung puro lang sasabihin natin, I love you, I love you. Kahit yung mga magulang ko minsan sa mga bata, mga anak, di ba, mahilig yan Mama, I love you, Papa, I love you. Pero, yung mga anak, hindi naman nakikinig sa magulang. Then, di ba contrast? Saan sinasabi doon na mahal mo ang Panginoon? Melchor Rencisco to. Sabi ni ask ko lang, no, bakit may idolatry ang mga Katoliko? Idolatry. Idol. Ang word na idolatry ay dalawang salita. Dalawang salita yan, idol, Diyos-Diyosan, at latria, na word na Latin means worship. So, ang very specific ang Biblia, Melchor Renciso, very specific ang Biblia kung sino yung mga idol na tinutukoy sa Biblia. Si Baal, si Asherah, si Astarte, si Dagon. Yan. Those are the names of the idols. Sa Catholic Church, mayroon ka bang nakitang ganon na may Baal kami? Wala kang makitang Baal sa amin. Wala si Asherah, wala si Astarte, wala si Dagon, wala si Molech, wala kang ganon. So, ibig sabihin, dalawang salita yung idolatry, hindi idolatry. Idolatry, idol, Diyos-Diyosan, and then latria. Bakit Diyos-Diyosan? Kasi itong sinabaal ay kinikilala ng mga tao noon na Diyos. Talagang real Diyos, tinatawag nilang Diyos. Kinikilala na yung Diyos. Since alam natin, isa lang ang lumikha ng Diyos ng langit at lupa, na kinikilala natin sa Catholic Church na binubuo ng 3 persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kapag may kinikilala ka pang ibang Diyos, ay maituturing na Diyos-Diyosan kasi hindi naman talaga sila totoong Diyos. Kaya nga, Diyos-Diyosan. Parang kapag may totoong baril at ginaya yung baril, di ba? Yung hindi naman talaga baril yun, kaya baril-barilan. Bahay-bahayan kasi hindi naman talaga, no? Ganon din, kapag may kinikilala kang ibang Diyos, matuturing sila na Diyos-Diyosan kasi hindi talaga sila totoong Diyos. Isa lang ang totoong Diyos, lumikha ng langit at lupa. Tsaka yung pastor mo na nagturo sa iyo niyan, bisitahin mo uli yung Exodus chapter 20, verses 3 to 5. Kailangan aralin mo na maigi yun, kapatid, Melchorencio. Intindihin mo yung Exodus chapter 20, 3 to 5. Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo doon, lahat ba ng imahin ay maituturing na Diyos-Diyosan? At ang lahat ba ng larawan ay ipinagbabawal ng Diyos? Mga larawang inanyuan, pinagbabawal ng Diyos? Kailangan masagot mo yung dalawang question na yun. Kasi kung hindi, yan yung nagiging dahilan. Actually, yung mga verses na yan, yung dahilan na napakaraming mga Katoliko nalipat sa iba't ibang mga sekta. Hindi pwede. Then, kapag masagot mo na yung dalawa na yun, kung ipinagbabawal ng Diyos at ang lahat ng larawan ay maituring na Diyos-Diyosan, ang kasunod na tanong is, tatanungin mo ang kasunod na tanong, bakit ang Diyos nag-utos na gumawa ng larawan? Exodus chapter 25. Mga kapatid,
Hindi, yun yan. Yun yung i-qualify mo muna Melchor. Paano yun? Yung larawan din nung magulang mo, halimbawa, namimiss mo na yung mga larawan ng magulang mo, ay hinahalikan mo yung larawan ng mga magulang mo, so naging Diyos-Diyosan na yung mga magulang mo. Yun, doon mo na Melchor. Anyway, ano pala ang sekta mo Melchor and Siso? Melchor and Siso 2, sabi niya. Totoo naman kasi pati Ribulto hinahalikan niyo po. Hihi, sabi niya gano'n. Hindi. Melchor, yun yung dapat mong anuhin, dapat alamin mo, tanungin mo yung sarili mo. Lahat ba ng larawan ay maituturing na Diyos-Diyosan? Yan. Doon sa Exodus 20:3-5, yun yung pinaka-basis nyo eh. And then, at ang lahat ba ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos? Then dapat ang kasunod na tanong mo is, kung totoong ipinagbabawal ng Diyos at lahat ng larawan ay maituturing ng Diyos-Diyosan, ang dapat nakasunod mo na tanong, bakit doon sa Exodus chapter 25, nagpagawa ang Diyos ng larawan? Larawan ng kirubin, 2 pa. At alam ba na itong 2 larawan ng kirubin na nakalagay sa Ark of the Covenant, sa tulda ng tipanan, doon nakalagay ito sa Holy of Holies. So, Melchor, obvious na yung pastor mo ay hindi ka tinuro, hindi tinitrik ka lang, pinipili lamang yung mga verses, kung ano yung dapat mong paniwalaan. Hindi ganun. Okay? Basahin mong 1 King chapter 6. Buong templo na yon ay puno ng larawan. Nasa New Testament din yon. Old po yun. So hindi na Old New Testament ka lang. Hindi ka na sa Old Testament. So you see, yan, sa Kuya Kulit, Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay ni totoo yan. Sa 1 Corinthians yan. So pinagbigyan natin si Melchor, mga kapatid. Yan, sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 yun, Kuya Kulit, sabi dito, tungkol nga sa pagkainandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabulaan ng mga Diyos-Diyosan at isa lamang ang Diyos. At sabi dito, bagamat may mga sinasabing sa Diyos, may mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Isa ang Panginoon sa Jesucristo at sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, sa magitan niya nabubuhay tayo. Merong ganun, Kuya Kulit, ay na ang hindi ko makikita. Hanapin natin. Ang Diyos ay mga larawan ng mga tao na hindi totoo. Hanapin naman natin. Katulad nung si Baal, si Asera. So, yan, Melchor, dapat alamin, sagutin mo muna yon yung sinasabi ko mga tanong. Kasi kung hindi, talagang mali yung pagkaunawa mo sa Biblia. Tapos sasabihin mo, Old Testament yun. So, ibig sabihin, dinidiscard mo na ang Old Testament, tapos sa New Testament ka
sa New Testament ka magbabase. Samantala na ang patungkol sa Diyos-Diyosan ay doon tinatalakay ng extensive at malinaw sa Old Testament. Ayan. Okay, may sinabi ko siya, sa dami niyong saints, gusto niya ipagdasal pa kayo. O sabi niya, you see? So, obvious na hindi ka nag-aaral ng maigi ng pananampalataya mo, Melchor. Okay? Okay. So, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Yan. Okay. So pinagbigyan natin si Melchor, pero obvious. Ang sinasabi niya, ano yan? You see? Nagdadasal kayo sa labi nyo, lang lumalabas eh. It should be in your heart. Paano nyo? You see? So parang omniscient ka pala. Biro mo, Melchor, ang sinasabi mo, nagdadasal kayo sa labi nyo, lang lumalabas eh. Ibig sabihin, omniscient ka na pala. May katangian ka na pala ng pagka-Diyos kasi alam mo na kung ano yung nilalaman ng ano yung nilalaman ng puso namin at isipan. You see? Ano sabi niya? Sabi niya pa rito, sa dami niyong saints, gusto niyo ipagdasal pa kayo. So you see, hindi mo naintindihan yun, hindi ka nakabasa ng aklat ng Revelation. So, ano yung sekta mo kaya? So kung ano lang yung spoon-feed sa'yo, yun lang ang rinata mo. Okay. Hayaan naman natin si Melchor. Balik muna tayo doon sa ating pinag-usapan, mga kapatid, doon sa verse 21 ng Matthew 7:21. Na sinasabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21, na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Of course, tayong lahat ng mga Katoliko, nabanggit na natin kanina, yung mga gawain natin kung salungat sa kalooban ng Diyos, lalo na yung daming mga Katoliko until now is mga naniniwala pa rin sa pamahiin. At itong mga kapatid natin sa ibang sekta kasama ni Melchor, pagdating ng araw ay mananagot din sila. Bakit? Kasi sinasabit yun sa Matthew chapter 16 na ang Panginoon, sa Matthew 16:13-20, na ang Panginoon ay nagtatag ng isang simbahan lamang. Then, itong mga sekta at denominasyon, ito katulad ni si Melchor, si Doc Joseph, at yung iba pa, ay nagtatag sila ng sarili nila. Sinasabi dito sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord ang nagtatag ng sambahayan, walang kabuluhan niya ang itinatag o itinayo ng isang tao. Kasi ang Panginoong Kristo na nagtatag na ng kanyang iglesia doon sa Matthew 16. At kung titingnan natin yung iglesia na yun, from the first century, noong AD 33, until now, it exists. Hindi ito napostasi. Hindi ito natalikod, hindi ito nawala, at yaon ay isa lamang. Kaya nga yung mga kapatid natin sa ibang sekta, mananagot din sila balang araw. Bakit? Dito sa Matthew 12:28, basahin natin mga kapatid. Kasi di ba binanggit na natin kanina, pinag-usapan na natin kanina sa atin sa Catholic Church, sa kampo natin, na marami sa atin mga Katoliko na mananagot din pagdating ng araw sa harapan ng Panginoon. Dito sa Matthew chapter 12, may sinabi dito, mabigat to mga kapatid. Ito para sa mga kapatid natin sa ibang mga sekta. Kasi nagtayo ang Panginoon ng isang iglesia lang, Matthew 16. And then, makikita din natin na may consistency yun. Pero basahin mo natin. Sa Matthew 12:30, ang sabi dito,
Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagkakalat. So you see, ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, sinasabi doon, iisa lamang, meron akong isang kawan. Meron siyang isang kawan. Sabi niya, I have other sheep that is not yet in this fold, that I have to take care for them also, so that there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi that there will be another flock and many other shepherds. Hindi ganun ang sinabi, ang linaw. Sabi niya, there will be one flock and one shepherd. Plus yung sa Matthew 12:30, sabi niya, ang hindi tumutulong sa Panginoon mag-ipon ay nagkakalat. At alam niyo ba na ang pagkakalat ay hindi gagawain ng Panginoon? Gawain ng Diablo yan. At alam niyo ba na ang word na Diablo, ang devil na word Diablo, ang etymology po niyan is to divide. Kaya dito sa Galatians chapter 5, verse 19, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible, sundan niyo ha. Okay, sa Galatians chapter 5, verse 19, okay, verse hanggang 21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangalunya, karimarimarim na pamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, ayan, pagkabahabahagi, pagkakampi, kasama. Di ba? Ano yung pagkabahabahagi? Nakabasa lang ng Tagalog-English na Bible, nagtayo na ng sariling sekta, nagpa-register na sa sect doon sa Makati, along Paseo and Corner, Paseo at Makati Ave, sa ng sekta. Kahit walang formal na education sa theology, ay nagtayo na. Unlike yung kapatid natin, just recently, December 3, 37 years na pastor, nag-convert back to the Catholic faith. So, dami niyang pinag-aralan. Okay? Yan. So, sinasabi dito, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, pagdalasing, walang taras sa pagsaya, at iba pang tulad dito, binabalaan ko kayo tulad nung una, yan ha, kasama yun sa pagbabala ng Biblia, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayon mga bagay. So you see, yung mga kapatid natin yung sa mga ibang sekta, hindi nila pwede pinpoint out sa atin ang kanilang daliri na, mga Katoliko, hindi yan maliligtas. Pero grabe yung iba natin mga kapatid sa ibang sekta. Talagang they are putting themselves in the place of God already. Kasi sabi nila, ay mga Katoliko na yan, mapapunta yan sa dagalang apoy. Inilalagay nila ang sarili nila sa Diyos, sa pwesto ng Diyos. Because they are already condemning us na mapupunta tayo sa impyerno. You see? Ginagawa na nila ang sarili nila, inaagawan na nila ng posisyon ang Panginoong Jesucristo. Whereas, sa paghahatol, ang Panginoon ang magdidesisyon. Matthew 25:31-46 at saka 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Pero ang ginagawa nila, inaagawan nila ng rule ang Panginoong Jesucristo. Kapag every time nasasabihin nila, ang mga Katoliko mapunta sa dagat-dagatang apoy. So you see? And I think that is blasphemy. Kasi biriin mo, yung rule ng Panginoong Jesucristo, inaagaw mo. Ikaw na ang naghahatol. Samantala, memorize nyo, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Dito sa Matthew chapter 7. Pero ginagawa nila. So you see, kahit yung mga pastor na yan, sige, intention nyo na maligtas yung mga tao. Pero, you are not helping the Lord. You are not helping the Lord you are not helping the Lord to gather. So balang araw, ay mananagot tayo sa hukuman ng Panginoon. Sabi dito ni Miss Anne, you don't have to do this, sir. Just respect other people's belief. So that is wrong. Yung mahal mo sa buhay
alam mo na mapapahamak siya sa kanyang ginagawa at hindi mo pinagsabihan, mananagot ka pagdating ng araw. Sabi ni Miss Ann 9984. Hindi mo yata nabasa yung sinasabi sa Ezekiel chapter 33. Miss Ann, read it for your own. Because kanina, ang pinag-usapan, ang aking tinalakay dito, basahin mo Miss Ann, yung Ezekiel 33. Kapag alam mo na nagkakasala ang kapwa mo at hindi mo pinagsasabihan, ikaw ang mananagot balang araw, lalo na kapag napahamak siya. So I am reminding not only the Catholics but also our separated brethren. That is why I am talking about Galatians chapter 5. Yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi is against the will of God. Kaya kung ang pagtayo mo ng sariling sekta is for the sake of salvation of many, then bakit ka pa nagtayo ng sarili mong sekta? Di ba? After Martin Luther, nung himiwalay si Martin Luther sa Catholic Church, bakit humiwalay pa sila kay Martin Luther? Di ba dapat nagkaisa lang sila? Too obvious, they are not inspired by the Holy Spirit, but they are inspired of the devil. Kasi ang sinasabi may binanggit na natin yung etymology ng devil, diablo, ang ibig sabihin, diabolos. Na ang diabolos, ang ibig sabihin ng diabolos is to divide. Alam natin that is the ancient tactics of the devil, divide and conquer. Kaya nga tingnan mo ngayon sa iba't ibang bansa, ang iba't ibang mga sekta hindi na po nagkakasundo. May mga sekta na aprobahan po sa kanila ang divorce, okay sa kanila ang contraception, okay sa kanila ang same-sex marriage. Pero ang stand ng simbahan is the same. But the stand of the church, the Catholic Church, is the same, mga kapatid. Kaya nga sa US, ang maraming mga pari doon nakugulong, nahuhuli kasi nagpe-prayer vigil sila doon sa abortion mill. Hinuhuli sila ng mga pulis. Until such time na nabaliktad yung Roe versus Wade. Pero of course, continue pa rin yung pakikipaghamok ng Catholic Church doon sa US. Kasi may mga state pa rin yata na, kasi di ba mayroong federalism sa kanila, may autonomy ang bawat mga state. There are still state na maaring approve pa rin sa kanila yung abortion. So, yan yung implication ng division. Kapag divided, hindi nagkakaisa, dyan nakaka-infiltrate, and it seems the devil is winning against us Christians. Ewan ko lang kung meron kayong seminar sa mga parokya nyo, yung safe subtle attack against family explained. Meron kami niyan dito sa aming diocese, pero hindi ko lang alam kung ipinagpatuloy. So yun mga kapatid, balang araw pananagutan natin yan sa Panginoon. Kasi okay, ang purpose mo is to save other people, okay, hindi masyado mabigat ang impact niyan sa demonyo, tsaka sa devil. Pero ang mabigat sa kanya na hindi niya kaya na hindi niya mahihirapan siya kung nagkakaisa tayo. Kaya nga pinagdi-divide niya tayo. That is devil. That is the work of the devil. Kaya nga sa isang community, ako lagi itong sinishare. Kahit sa community nyo, kahit sa pamilya nyo, kapag may community ka, na parang nagkakaroon kayo ng conflict, nagkakaroon kayo ng division, yan ang isa sa mga immediate na ma-discern mo na kaagad that the devil is working sa gitna ninyo. That you need immediately to rebuke it. The spirit of diabolos. Kaya nga, Matthew 12:30, kapag hindi ka nagtutulong sa pag-iipon, ay nagkakalat ka. Then ang tanong, are you helping the Lord to gather His sheep in His flock? John 10:16.
One flock, one shepherd. Are you gathering the sheep, the scattered sheep of the Lord in His flock, or are you making your own flock? Samantala, sinasabi sa John 10:16, isa lamang ang kawan at isa ang pastol. Hindi sinasabing magkakaroon ng maraming kawan, hindi magsasabing ang Panginoon, meron pang panibagong kawan at panibagong pastol. No. That is why kung babasahin nyo sa John chapter 17, the longest prayer of the Lord Jesus Christ ever recorded, sinasabi doon ang pinakatema ng kanyang panalangin doon is the unity of His believers, mga kapatid. Thank you, BIP, for that roses. Unity of His believers. I pray that they may be one. So maaring kung pastor ka, kung protestante ka at nababasa mo ito, anong ibig sabihin nito? Tanungin mo yung sarili mo. Then, basahin mo rin yung Matthew 12:30. Tumutulong ba ako sa Panginoon mag-ipon or nagiging instrumento ako ng demonyo para ikalat ang matupa ng Panginoong Kristo? See? Ibigat yung mga kapatid. Kasi yun nga, ang lagi natin, yun yung sinasabi natin, yung Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. To gather the scattered sheep of the Lord ay kalooban ng Panginoon. Pero kung ang ginagawa mo is to scatter, di ba? Ngayon yung sinasabi ko nga sa inyo, nakabasa rin ng Bible, Tagalog, English, nagtayo na ng sariling sekta, tapos sasabihin niya, sa Panginoon to. Kahapon, nabanggit natin yung mga warnings, kahapon mga kapatid. Linaw dun. Then pagdating dun sa Ephesians chapter 2, pagdating doon sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, mga kapatid, isahin natin. Okay. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. So you see, there is only one Lord, one faith, one baptism. Hindi marami, hindi kanya-kanya. Kaya may babala si San Pablo, hanapin natin na. May babala ang Biblia, mga kapatid. Kasi yung division, mga kapatid, kahit sa pamilya nyo, kapag kayo sa pamilya nyo ay hindi kayo nagkakaisa, nagkakasundo, then that is, the devil is working within your family. Ginugulo kayo, then, ma-identify ko kaagad yan. Pag ganyan, na parang ganun ang ginagawa, ma-identify ko kaagad that the devil is working, trying to divide you. Para kung na-divide na kayo, masisira na yung mga gawain na dapat ipinapagawa sa inyo ng Panginoon. Di ba? Kaya nga may kasabihan tayo, divided we stand. Unity we stand, divided we fall. Ancient tactics ng demonyo yan. Huwag tayong matrap dyan, mga kapatid. Kaya nga, maging dito sa Biblia, binababalaan tayo dito sa Romans chapter 16, verse 17 to 18. Buksan niyo po sa Bible nyo. Okay, anong sabi dito? Sa Romans chapter 16, verse 17 to 18, ang sinasabi dito, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo, take note, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral at tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Ang mga gayong mga tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. So you see, mabigat pag-aralan ninyo. Ulitin natin. Ang mga gayong mga tao, Kaya nga, ngayon, since na ang pagkakayo ng sariling sekta, tax-free, try to imagine, ipangaral mo yung ikapo, malaki stress,
Ang laki nun, plus love offering. You see, wala kang tax. Okay? Romans 16:17, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral at tinanggap ninyo, iwasan ninyo. Yan yung binanggit din natin kahapon sa Galatians 1:7-8. And then yung 2 John verse 10. Sabi niya, ang mga gayong mga tao, iwasan ninyo sila. Ang mga gayong mga tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. Yan hindi. Okay. Ilang percent, yung pagpalagay natin may percent din na para maligtas yung tao, makaalam ng katotohanan. Pero, baka mas nangingibabaw yung 10% at saka love offering, mga kapatid. At sa pamagitan kanila, magaganda at matatamis na pangungusap, ay yan, di ba? Ang gagaling nila mag-preach. Ay iniligaw nila ang mga mapaniwalain. Samantala, prior pa man dumating itong mga taong ito, binalaan na tayo ng banal na kasulatan doon sa Galatians 1:7-8 hanggang doon sa 2 John verse 10. Yan, ilista nyo, saka tingnan nyo sa Bible nyo mga kapatid. Noon pa man, binabalaan na tayo. Ito may babala din ang Biblia dito, Romans 16:17-18. Kaya nga, related din doon kanina ito sa binanggit natin doon sa Galatians 5:19-21, yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi kasama doon. Na sinasabi doon sa huling part, sa verse 21, binabalaan ko hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng ganun. Kasama yun. Kaya hindi nyo pwede pinpoint doon sa mga Katoliko. Of course, maraming mga Katoliko talagang darating ang araw na maraming Katoliko talaga, balang araw ang babagsak talaga. That is why we are trying to do our best sa aming mga parokya, sa aming parokya. We are trying our best na ipaalam ang pananampalatayang totoo, Katoliko. So dapat concerted efforts. Kaya nga kinakausap ko kuminsan yung mga katekista. Dapat siguro magkaroon ng mga formation, mga katekista, hindi lamang evangelization. Sa amin, yung meron kaming family life. Ang family life namin every year ay may libreng kasalan ng parokya namin. Ang naghahanda pa pati ang family life ministry namin ng pagkain. Kung wala silang maisuot na damit, ang family life ministry ang magpe-prepare. Kasi kinakailangan makasal, kasi kalooban ng Panginoon yun. Hindi pwede live-in lang. Mga kapatid, kasi sakramento ang kasal. Hindi pwede live-in lang. Kasi kapag live-in ka, you are living in a mortal sin. Kaya that is why, meron kami yung family life. Nire-reach out yung mga family. And then, ang evangelization. May sa buong taon, nakaplano na kami ng evangelization namin. May mga activities na kami, nakaplano na kami. Patungkol sa pagpapalaganap ng mabuting balita, kaalaman patungkol sa mabuting balita, the whole year round, meron na kaming mga activities na nakaplano. And then by January, kung consolidate namin yung plano na yan sa ibang ministry, yung WISTV Bibla, worship, evangelization, social service, vocation, family and life, and youth. WISTV Bibla, youth, temporalities. Iko-consolidate namin yon para hindi kami mag-agawan ng venue. Kaya kung minsan kapag pumunta ka sa parokya, kung huli ka lang dumating, kung minsan sa kubo na lang kami magmi-meeting. Kasi may sa kitchen, may sa social hall, may sa old chapel. Accommodated. Yan. So yan sinasabi sa Matthew 7 verse 21 mga kapatid, na
Sa Matthew 7:21, mabigat ito, tanda natin ito mga kapatid. Kasi it concerns about our salvation. Sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya nga may sinasabi din ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi na naman ninyo sinusunod ang aking mga utos. Then what sense that we are calling the Lord, Lord, but we are not obeying His will? Kaya nga pagdating sa Judgment Day, yung sa Matthew 7:21, para sa lahat yun. Kaya nga binanggit natin yung inuna natin sa atin sa Catholic Church at binanggit din natin yung patungkol sa mga separated brethren natin. Na yung kanilang paghihiwalay sa atin, yung pagtatayo nila ng kanilang mga sekta ay pananagutan din nila yan sa Panginoon, mga kapatid. Because they are not doing the will of the Lord. They are doing against the will of the Lord. Yan, mga kapatid. At kung titingnan natin, okay, tapos tama na yung Matthew 7:21, puntahan natin yung Matthew 7:24 to the following verses. So, sinasabi sa Matthew 24, so kapag pinapakinggan natin, kung nakikinig tayo sa salita ng Diyos, kung pinapakinggan natin itong sinasabi ko, sabagay, kahit hindi niyo pakinggan yung sinasabi ko, kung pakikinggan niyo yung sinasabi ng Biblia na binanggit ko, sabi dito sa Matthew 7 verse 24, mga kapatid, ito, ay para daw tayong mga taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Yan. Kapag pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, ay para daw tayong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito, ang Panginoon nagsasabi, ay matutulad sa isang taong matalino. Yan matalino. Kapag nakikinig tayo at sinasagawa natin ang salita ng Diyos, ay para tayong mga taong matalino na nagtayo ng ating bahay sa ibabaw ng bato. Okay? Sabi niya, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero ang mga tao naman na hindi nakikinig, ang bawat nakikinig sa aking mga salita na hindi nagsasagawa nito at ay matutulad sa isang taong hangal, yan, ang pag-describe hangal, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at iyon ay lubusang nawasak. So you see? So saan tayo? Kung tayo papipiliin, most probably, kung tayo papipiliin, ay hindi tayo magtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Ang pipiliin natin, a solid foundation. Dangan nga lamang, every time na pinapakinggan natin ang salita ng Diyos at hindi natin isinasabuhay, ganun ang nangyayari. Para tayong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Kaya nga dati may nakita akong movie na may bahay siya sa gitna ng ilog kasi yung ilog na yun, ang tagal na kasing hindi na bumaha. Nakapagtanim siya doon ng mga mais, nakapagtanim siya ng mga halaman. Nung bumaha, talagang totally destroyed. Kasi di ba, ilog yun, buhangin yun . Walang puwersa yun. Nung binaha, ay totally destroyed talaga. Pero sinasabi dito, kapag nakikinig ka sa salita ng Diyos at isinasagawa mo ito, para kang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. That is why, yung sinasabi na natalikod ang si Iglesia ng Panginoon ay kasinungalingan, mga kapatid. It contradicts the Word of God. Kasi kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Matthew 16:13-20, upon this rock I will build my church. Kaya nga sinasabi dito na nakatayo sa babaw ng bato. Bumaha man, dumating man yung mga pagsubok, dumating man yung mga unos, dumating man yung mga dilubyo, hindi ito mawasak sapagkat nakatayo sa bato. Then bakit sasabihin mo pa na natalikod? Sinabi mo pang nawala. Walang ganun, kapatid.
that contradicts the Word of God. Kaya kapag may magsabi sa iyo, may mangaral sa inyo na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon, huwag kayo maniwala. May warning na sa atin. Matthew 24:11, Galatians 1:7, Matthew 24 verse 4, and then verse 11, and then Galatians 1:7-8, and then yung 2 John verse 10. Those are warnings for us not to believe these people. Kasi hindi matalikod. Kaya nga itinatag ng Panginoon Kristo dun sa bato. Upon this rock, I will build my church. Then, pagdating dito sa Matthew 7:24, sa tingin nyo, binanggit lang to ng Panginoon dito sa Matthew 7:24 for nothing? Of course, it supports what He says in Matthew chapter 16, verse 13-20. Kaya nga hindi matalikod talaga. Ang actually yung sinasabing apostasy ay ipinipilit lamang ng mga taong ito for them to justify their founders, para maisingit nila sa eksena yung mga founders nila ng kanilang mga sekta at reliyon. Ay, ang problema pati, dalawa ang nag-claim. So, dapat, may nauna noong 1830 at yung isa 1914. So, dapat pagdebate muna sila kung sino ba talaga sa kanila. You see, mga kapatid? So, yan yung sinasabi ng banal na kasulatan, na if we listen to the Word of God, is para tayong tao na nagtayo ng ating pananampalataya sa ibabaw ng bato. Pero kung hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, para tayong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, na pagdating ng araw ay mawawasak. Kaya nga binababalaan tayo ng banal na kasulatan na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Kaya, the Lord is inviting us na ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Of course, paano natin maisasabuhay kung hindi natin pinapakinggan at hindi natin binabasa yung salita ng Diyos? Ano yung isa sa buhay natin? Kaya we need to study, we need to listen to the Word of God. Sapagkat sinasabi nga ng ibang banal na kasulatan din, sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. So, yan yung hamon sa atin, na pakinggan natin at isagawa natin ang salita ng Diyos, sapagkat upang tayo ay mahalin tulad sa mga taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang mga unos, dumating man ang bagyo, dumating man ang baha, dumating man ang malakas na ulan, ay matatag pa rin itong nakatayo. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, Kuya Kulet, Jenny Clark, kay Ate Amy Victorio, sa mga nagpalo, Lito Mitrelio, yan sa mga nagpalo. Sa mga nag-send ng gifts, si Jasmine, si Hi Jasmine, nagpalo. Yung mga nag-comment, okay. Si Josel Andes Kadag, nagpalo. Okay. So, sa lahat ng mga nag-comment, nag-tap ng screen, at sa nag-likes, yun, may 3.6 likes. Hope, loobin nawa na Panginoon, 3.6 thousand talaga sila, mahigit. At ang Diyos na makatarungan, ang siya nawang magpala sa atin. Yung mga nag-tap ng screen, ano man nawa ang ating kalalagayan at mga pangangailangan ay ipagkaloob nawa ng Panginoon. Ingatan nawa tayo sa lahat ng araw ng ating buhay. Pagpalain gawin na niya tayo at patnubayan sa araw na ito. Okay. Sister Amy, pakisali. Ate Amy, pakisali po sa prayer niyo si Kuya Roy. Missing siya, he said yesterday.
kamanggagawa namin, yung kasama namin dito sa parokya. Lobby nawa ng Panginoon na makita na po siya kasi medyo may health problem siya. Retired po siyang police pero may health problem siya. Paki-include po sa prayer. So that is by now. May God bless us all mga kapatid, sa lahat nag-send ng gifts, nag-share na 4, at sa lahat nag-likes at nag-tap ng screen. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng mga taong nagkakaroon ng kaugnayan sa akin, Fernandez po, Roy Fernandez. Missing po siya kahapon. Nanawa maano na siya. Kasi medyo may health problem siya. Sana makita na po siya, makauwi na po siya sa pamilya ng maayos. And then, ang masasabi ko lang sa inyo, kayong mga nagkakaroon kayo ng connection, alam nyo lahat ng mga nagkakaroon, thank you. Okay. Gabri, Kate, God bless. Lahat ng mga taong nagkakaroon ng connection sa akin, especially kung sa sobrang dami na ang laging sinasabi sa prayer ko na Lord bless those people na nagkakaroon ng ugnayan sa aking buhay sa anumang paraan. So whether it is negative or positive, ay maintindihan na ng Panginoon yun kung anong ibig sabihin nun. So ayun yung lagi kong kasama sa prayer ko. Kung hindi ko man kayo may isa-isa, ay meron dito sa inyo, of course, kinasama ko sa panalangin ko isa-isa. Meron ganun, masipag ako when it comes to prayer, mga kapatid. So, loobin nawa ng Panginoon na pakinggan nawa ng Panginoon yung mga panalangin ko para sa inyo. Lalo na yung nagkaroon sa akin ng connection, whether negative or positive, yun yung lagi kong binabanggit. So, shalom, that is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters.